Yan. So, another day, another vlog. We're gonna do another reading for Proverbs 24. Actually, it's Proverbs 20, verse 24 to 25. Ayan. So, sunod po kayo. Proverbs 20, verse 24 to 25. Ayan. The Lord guides our steps. Ang Panginoon ay ginagabayan ng ating bawat hakbang. And we never know where He would lead us at hindi natin alam kung saan niya tayo dadalhin. Verse 25, think carefully before you promise to give something to God. Mag-isip kang mabuti bago ka mangako ng something daw sa Panginoon. Later, you might wish you had not made that promise. Dahil kalaunan baka parang i-wish mo daw na pananalangin mo na parang I wish I had not made that promise. Parang sana hindi ko ginawa yung pangako na yun. Parang ganun, no? So first, dito muna tayo sa verse 24. The Lord guides our step. Ang Panginoon, kahit ano pa pong mali na nagawa natin, pagkukulang, kasalanan, ginagabayan pa rin tayo ng Panginoon. Hindi man lang natin alam kung saan tayo pupunta o kung saan niya tayo dadalhin. Pero He'll make sure na ginagabayan niya tayo. No? Minsan napapariwala lang tayo na lilis tayo ng ladas kasi hindi tayo sumusunod. Ayaw natin sundin yung salita niya. Ayaw natin pakinggan yung sinasabi niya. Ayaw nating makinig sa kanya. No? Pero kalaunan, syempre, nasa atin pa rin yung pagsisisi pag nagkamali tayo, 'di ba? Mainam pa rin na pag ginagabayan niya tayo, sunod tayo, 'di ba? Kahit mahirap 'yan, kahit long cut 'yan, hindi shortcut. Kahit you have to go about a long road. Kahit malayo pa yung tatahakin mong daan. Pero yun yung tama, yun yung gusto ng Panginoon. Doon kanya ginagabayan. Gawin mo pa rin yun, 'di ba? Okay? And then next verse is 25. Yan. Think carefully before you promise to give something to God. Pag-isipan mong mabuti daw bago ka mangako na may ibibigay ka sa Panginoon. Ano ba yung pinangako mo na ibibigay mo sa Panginoon? Baka nangako ka sa Panginoon, 'di ba? Pagka nagkapera ako, Lord, promise, bibigay ko sa iyo yung hindi lang 10%, 20% sa manggagawa mo. Pero pagdating ng pera, ubos. Halos walang matira at wala na rin na ibigay sa manggagawa. Wala na ihulog sa simbahan. Walang na i-tithes, kumbaga, no? So yun, wag daw tayong basta-basta mag-promise kay God, no? Kasi baka pagsisihan mo na ginawa mo yung pangako na yun. Yan, mahirap yan. Halimbawa, right now, nasa real estate ako. Nagbebenta ako ng bahay ngayon under Camellia, no? Halimbawa, nakabenta ako at nakakuha ko ng kasi walang salary doon, parang referral lang, magre-refer lang kami kahit paano, parang ganun, meron kang commission based lang, kumbaga. Halimbawa, nangako ko, sabi ko, Panginoon, pangako, pagka nakabenta ko ng bahay, yung 10% sure po yun para sa simbahan, 10% o 5% para sa manggagawa ng Panginoon, 5% o 5% ulit para sa building, kasi may renovation kaming simbahan ngayon, tsaka meron ding simbahan na pinatatayo ngayon, ang Victory Church, So halimbawa nangako ko ng ganon, pagdating pagdating ng kliyente na viewing mo, pag viewing nagustuhan, nagbayad, at pagbayad Molly, yung pusa ako nagtatawag. At pagbayad, ayan, nakuha mo commission mo after a month siguro kasi pinaprocess pa, 'di ba?
Or yung iba, less than a month, napakaswerte kung meron mas maaga. And then, nag-promise ako kay God, di ba? Remember, nag-promise ako, sabi ko, Paps, pagka nakabenta ko, promise 10% sa simbahan, 5% sa manggagawa, 5% pag renovate ng building or pang paggawa ng simbahan, di ba? Kumbaga, hinahati-hati ko yung komi. Pero dahil naipangako ko na, pagdating ng pera, kung hindi ko tapat na manlilingkod ng Panginoon, mauubos yun nang hindi ko naman lang naitabi. Diba? Dapat, pagdating ng pera, halimbawa, 10,000. Sabi mo, 10%, diba? Sa Panginoon. Tabi mo na kagad 1,000. Tapos, sabi mo, 5% sa manggagawa, di yung 500 na naman. Tapos 5% sa building, 500. Basta kung ano yung pinangako mo, kung ilang percent yun, kung 10%, diba? 1,000 man yan, itabi mo. Kasi yung usapan nyo, diba? Kung 1,000, 10%, 100, tabi mo na. Kasi nangako ka na, ibibigay mo, tapos di mo binigay. Diba? Ang pangit naman nun. And, hindi din maganda yun, no? Ang sarap sa pakiramdam pag nagbibigay tayo sa simbahan. Actually, hindi naman yan pinakikinabangan ni Papa G, yung binibigay natin sa simbahan. Tayo ring taong nakikinabang. Kasi pagka yung binigay mo sa building funds or renovation funds, mapupunta din naman yun sa building natin, di ba? Hindi naman yung Panginoon ang makakadala nung sa langit. Yung tithings na binigay mo, mapupunta din sa mga manggagawa ng Panginoon kasi papasweldo din yun sa mga tao. Diba? So, kung isipin, di naman talaga napunta sa Panginoon. Tinitignan niya lang kung saan mo dadalhin yung pera mo. Kung saan mo ibibigay. So, saan mo ilalaan. Kung saan mo pinangako, tapos kung itutupad mo. Kung tutuparin mo. Yun. Ano pa ba? Hindi lang sa pera. Kasi, tithings, nandiyan na yan eh. Asa sa atin na yan kung gusto natin mag-tithes o hindi. Diba? Halimbawa, nangako ka. Panginoon, pangako ko. Pag ako hindi na ganun kabisi o maglilingkod ako sa iyo, Ama. Pero, lagi kang busy, hindi ka punta sa simbahan, di ba? Yun ang mali, no? Kasi nangako ka na tutulong ka sa gawain ng simbahan. Ibig sabihin, either maghugas ka doon ng pinggan, maglikpit ka ng mga libro, mga Bibles, ayusin mo mga silya. Kasi nag-pledge ka nangako ka, nagagawin mo, pero hindi mo na ginagawa. Diba? Ang hirap nun na sasabihin mo, mahal mo yung Panginoon, pero hindi ka man lang makatayo para magsimba. Diba? O sa dami ng kaaway mo sa simbahan, ayaw mo na magsimba. Pero nangako ka sa Panginoon na maglilingkod ka sa Kanya. Pero dahil sa ayaw mo na yung mga members sa church, hindi na kayo okay, hindi na kayo magkakasundo, may mga iba-iba na kayong pananaw, feeling mo, hindi ka na angkop doon sa simbahan na yun. Ay, ayaw ko na magsimba dyan sa simbahan na yan. Kasi hindi kami okay nung mga kumare ko. Hindi na kami okay. Ayoko na. Parang ganon. Pangit yun, di ba? Kasi nangako ka sa Panginoon eh. Ang pangako natin sa Panginoon, devotion yan. Wala ka man sa simbahan yan, nasa iba kang simbahan, basta nagsisimba ka dahil nangako ka, okay ka pa rin. Diba? Pero kung hindi ka na nagsisimba doon sa simbahan na yan, hindi mo na okay yung mga kasamahan mo dyan, gusto mo magsimba sa iba, di magsimba ka sa iba. Hindi ka na talaga nagsisimba. Dahil wala ka ng pakialam. Dahil ayaw mo na yung mga kumare mo doon. Pwede ka naman magsimba sa ibang simbahan. Diba? So, hindi porket nangako sa Panginoon na maglilingkod ka, magsisimba ka sa Kanya, dapat yung pangako mo na yun, di mo pwede yung sana pala hindi ko ginawa yung pangako ko na yun. Ganun. Hindi. Dapat, nangako ka na magsisimba ka na di magsimba ka. Maghanap ka ng simbahan sa malapit sa'yo kung gusto mo malapit sa'yo o kung gusto mo malayo sa'yo pero gusto mo yung mga tao kasama doon ka magsimba. Diba? Promise ka kay Papa God. Promise Papa G. Pag nakuha ko yung lakas ng loob ko, sasama na ako sa music ministry.
Pero hanggang ngayon, hindi mo pa makukuha yung lakas ng loob mo. 'Di ba? Hindi ka makasama doon sa music ministry. Kahit talented ka, kahit magaling kang tumugtog, 'di ba? Magaling ka maggitara, magaling ka mag-play ng drums, magaling ka magpiano, or marunong ka, pwede ka nilang turuan, ma-upskill pa yung skills mo. Pero hindi mo ginagawa kasi hindi mo pina-priority. Pero naalala mo, nag-promise ka, nangako ka sa Panginoon na pag Ama, maglilingkod ako sa iyo. Sa pagtulong mo sa akin sa problema ko to, pag naayos tong problema ko na to, maglilingkod ako sa iyo. Pero hanggang ngayon, hindi ka naglilingkod. Sabi nga, di ba, napakadami daw harvest. Ang daming ha-harvestin ngayon. Kulang yung manggagawa, kulang yung nagpipreach, kulang yung tumutulong. Pero sabi, but the harvest is plenty. Anong pang hinihintay mo? Nangako ka na pala sa Panginoon eh. Ba't hindi mo pa gawin para tumulong ka dun sa pag-harvest? Ngayon na yung oras, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi kung kailan mo gusto o kung kailan ka maluwag. Ngayon na, yung talent mo sayang, ang galing-galing mo pa naman. 'Di ba? Gamitin mo yung talent mo. Dati kang magaling mag-invite sa church, mag-invite ka. Magaling ka magsalita, mag-share ng gospel. Gawin mo. Ba't ka nagtatago? Takot ka ba sa demonyo? Yung demonyo, nanginginig yan sa Ama natin. Salita mo lang ng ngalan ng Panginoon eh. Nginig na yan. Ba't ka natatakot sa demonyo? Dati ka namang manggagawa niya. 'Di ba? Kung natatakot kayo sa demonyo, sige, magpadasal kayo sa amin. Ang dami namin pastor dito. Pwedeng tanggalin yung demonyo kung natatakot kayo dyan. Kung meron kayong something sa bahay nyo, yan, sa tao, pwede i-cleanse yan. Yung bahay nyo, yung inyong tahanan, no? Kung may nararamdaman kayo dyan, pa-cleanse, patanggal natin yung demonyo. Evil spirit na yan. No? Dapat hindi tayo natatakot sa ganyan, no? May ritual, may naman yan, parang dadasalan, 'di ba? Para mataboy yung mga bad spirit na yan. So, yun.